Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa lahat ng gera may syura. Okay, so mula sa syura na yun, nagkaroon sila ng iba't ibang desisyon. Actually, meron pang hindi ko nagkakamali sa Uhud, tinanong pa siya ng mga sahaba, yan bang desisyon mo na yan ay wahi o sarili mong desisyon? Tinanong siya ng mga sahaba. So sabi niya, hindi, sarili ko tong desisyon, hindi to wahi, na ganito yung gagawin natin. Di ganito pala yung gawin natin dapat. Hindi sa hindi sa Uhud, sa Ghazwatul Khandaq. Yung pinag-away-away nila yung mga Hudyo, tsaka yung Quraysh. Doon nangyari yun. Tinanong siya ng mga sahaba, wahi ba yan? Sabi niya, hindi. Hindi pala wahi. Siguro mas maganda tong ganitong gagawin natin. Na yun nga, pinag-away-away nila yung mga Hudyo at yung Quraysh doon sa Ghazwatul Khandaq. Yun nga, kaya ganun ng sahaba, bakit sila nagpe-presenta ng sarili nilang pananaw kung anong gagawin sa jihad? Kasi alam nila mahirap. Alam nila hindi basta-basta. Okay? Kaya ganun. Kaya yung mga sahaba, hindi sila basta-bastang sumusugod sa labanan. Kaya huwag kayong maniniwala doon sa mga terorista na kaya nating manalo sa mga pulis. Partik lang yung dala natin. Hindi ganun. Hindi ganun kadali ang jihad kahit saan man natin tingnan. Kahit sabihin man natin na nag-jihad tayo sa landas ni Allah, ang mga sahaba, hindi sila nag-jihad, dadala lang nila stick tsaka bato. Hindi ganun ang jihad. Ang mga sahaba, nung nakaharap nilang Quraysh sa labanan, kung ano yung espada ng Quraysh, yun din yung espada nila. Kung ano yung sibat ng Quraysh, kung ano yung pana ng Quraysh, yun din yung sandata nila. Nagkaiba lang sila sa camel tsaka sa kabayo. Mas maraming kabayo ang Quraysh. So kahit yung mga sahaba, nahihirapan sila sa jihad, so okay lang sa Muslim ngayon na mag-alala. Halimbawa kapag diniklara na ang jihad o kaya ay makaranas ng paghihirap kapag meron ng jihad. Kasi sa totoo niyan, yung mga pinuno ng mga terorista, ang gusto nila, gawin kanilang bala ng kanyon, isasakripisyo kanila. Yan ang nangyari. Sa marami sa mga na-recruit ng Maute, sa mga na-recruit ng ISIS, yung mga na-brainwash nila, pinagsusuicide bombing nila, o kaya pinapasugod nila sa kalaban. Kasi, halimbawa, yung isa sa mga nangyari doon sa Raqqa, sa Syria, merong bunker. Hindi sila makalapit, yung ISIS. So, yung ginawa nila, meron silang baguhan na kasama, Canadian pa nga yun, kaya lumaki yung issue na yun kasi nabalita talaga yun. Yung isa nilang kasama, nagpapabaril talaga siya. Kasi naluto na yung utak niya. Pinatakbo siya papunta ron para diversion. Kasi siya na yung babarilin ng bunker, isa lang yung machine gun doon nung bunker. Di makakaikot sila ngayon. So sinakripisyo siya ng kanyang mga kasama. O ngayon, tapos nung napatay na siya, nasakop na ng ISIS yung lugar. Kanino ba napunta yung mga sex slaves? Kanino napunta yung mga pera? Sino ang nakatira sa magagandang mga bahay na nasakop nila? Na malalambot ang kutsyon? Magaganda ang mga gamit, yung mga pinuno nila. Yung mga bata, wala. Ginawa lang nilang bala ng kanyon, kumbaga, sinakripisyo nila. Kasi, puro kriminal naman itong mga taong ito eh. Walang gagawin niya na mabuti. Hindi yan kumikilos para sa kapakanan ng mga Muslim. Pero itong totoong jihad, normal na makikilala ng tao yung panganib dito, yung mga paghihirap dito. Dahil kahit yung mga sahaba, ganito rin sila. Kasi nga yung nararamdaman ng tao sa jihad ay tabiatul bashariyah. Normal na nangyayari sa tao kahit sa mga sahaba.